Mga kaagri, noong nakaraang Sabado ay tinampok natin sa ating programa ang biyaheng Bukid Diaries ni Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sa pamamagitan ng ating special report ay nagkaroon tayo ng overview kung ano-ano nga ba ang kanyang mga plano upang makamit natin ang tuloy-tuloy na progreso sa sektor ng agrikultura. Welcome po kayo muli dito sa ating programang Katuwang Ninyo sa Masaganang Agrikultura. Isang magandang buhay mga ka-agri, Marie. Today is another special day dahil ngayong araw ay pararangalan natin ang mga natatanging magsasaka, mangingisda, farming and fishing institution sa ating taunang Gawad Saka Search. Kaya tayo ngayon, Christian, ay naka-formal attire dahil sa okasyong ito. Oo nga. Anyways, Marie, mamaya sa ating regional awarding ceremonies ay makikilala natin kung sino-sino nga ba ang ating magiging representatives para sa national field. Sa pagkakaalam ko, Christian, ay meron tayong 10 regional awardees and I'm so excited na makilala sila mamaya. At mamaya ay makakasama rin natin ang ilan sa ating mga naging national winners na kung saan ibabahagi nila sa atin ang mga pagbabago sa kanilang buhay nang sila ay manalo sa Gawad Saka. Bukod sa kwentong Gawad Saka ay narito pa po ang dapat niyong abangan ngayong araw. Sa patuloy nating pagpapalabas ng kwento ng mga regional winners sa ating Gawad Saka Search 2016, matutunghayan natin ang kwento ng isang ginang na nasumpungan ang kanyang passion sa inland fish production. Ang fishy yet successful story ni Regina Roferos ng Banga, South Cotabato, fresh na fresh sa ating Tatak Agribida. Mga ka-agri, sa ating episode today ay mas malaliman nating kikilalanin ang ating bagong Agriculture Secretary, si Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sino nga ba siya at saan siya ipinanganak? Let us know him up close and personal sa ating special feature. Tiyak busog na naman kayo ng mga panibagong kaalamang agrikultura ngayong araw. Kaya narito na po ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Soksergen! Magkamit ng dagdag na kalaman upang sakahat, palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soksargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen, agri tayo, Soksargen. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos
kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi ako kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, mga regional winners sa Gawad Saka Search 2016, pinarangalan ng Department of Agriculture 12. Ang highlights ng Regional Gawad Saka Awarding Ceremonies, tutukan. Maliban sa mga regional winner, mga nagdaang national winner sa Gawad Saka mula 2012 hanggang 2015, kuminang din sa naturang awarding ceremonies. Mga nagsipagtapos sa School on the Air ng DA12 noong 2015, nagkaroon ng educational tour sa Soc-Sargen at Davao Regions. At abangan kung ano-ano nga ba ang priority agenda ng DA sa pagsisimula ng panunungkulan ni Secretary Manny Piñol. At upang ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Mga ka-agri, isang pambihirang programa ang inihandog ng Department of Agriculture 12 para sa mga itinanghal na regional winners sa Gawad Saka 2016. Ang naturang regional awarding ceremonies na ginanap sa Coronadal City ay pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Ang mga magagandang tagpo alamin sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Isang pambihirang programa nga mga ka-agri ang ginanap ng Department of Agriculture upang bigyang pugay ang mga idineklarang regional winners ng Gawad Saka Search 2016. Naging magarbo, makinang at makabuluhan ang naging Gawad Saka Regional Awarding Ceremony sa Coronadal City na dinaluhan ng mga regional honoree, past national winners, kani-kanilang pamilya, miyembro ng Regional Management Committee 12, municipal, city at provincial local government units at ilang empleyado ng DA12. Ngayong taon, mayroong 10 regional winners na kinabibilangan ni Marcelino E. Sarda bilang Outstanding Coconut Farmer ng Kidapawan City, North Cotabato. Outstanding Agricultural Entrepreneur si Lucrecia Neri ng Midsayap, North Cotabato. Outstanding Agricultural Scientist Dr. Onofre Corpus ng CFCST ng Arakan, North Cotabato. At Outstanding Agricultural Researcher si Dr. Sailila Abdullah ng PhilRice 12 Midsayap, North Cotabato. Outstanding Municipal Agriculture and Fishery Council naman ang Midsayap MAPSI mula sa Midsayap, North Cotabato. Para naman sa Outstanding Small Animal Raiser na nanalo si Fernando Montemayor ng Pulumulok, South Cotabato. Outstanding Young Farmer si John Rolin Mondihar ng Banga, South Cotabato. At Outstanding Fisher Folk Fish Culture Category si Ginang Regina Roferos ng Banga, South Cotabato. Outstanding Barangay Food Terminal non-LG operated naman ang Purok Imbantayan Farmers Association Incorporated BFT ng Lambayong Sultan Kudarat. Outstanding Barangay Food Terminal LG operated naman ang Malandag BFT ng Malungon, Sarangani. Ang bawat individual category winner ay tumanggap ng 30,000 piso habang ang mga group category winner ay nanalo ng 50,000 piso. Ang bawat isa sa mga regional awardee ay ginawaran ng Tinalak-inspired Gawad Saka Trophy. Samantala, ang kanila namang assisting technician ay tumanggap ng 15,000 piso kalakip ang isang sertipiko.
Binigyan din ng Certificate of Appreciation ng 4 na probinsyang sakop ng rehiyon. Sa kanyang ceremonial message, ipinahayag ni Regional Executive Director Amalia Datucan na nararapat lamang na magandang programa para sa mga natatanging magsasaka at mangingisda at iba pang agri-stakeholders. Once in a lifetime, ipasubok din natin o iparanas din natin sa ating mga partners na mga magsasaka. How it is to be wearing our Filipiniana and to be in a formal ceremony. I would like to believe that the award is tonight, and I would like to congratulate you from the bottom of my heart. Congratulations, and I wish you good luck and more progress to come. I hope that there will be more lucky days ahead of us and ahead of you. Binigyang diin din ni Director Datucan na huwag humintong mangarap ang bawat isa nang sa ganon magkaroon ng katuparan ng kanilang mga minimiti, lalo na kung ito ay para sa kanilang pamilya. There are happiness that cannot be described, but indeed you know in your heart that you're happy. So with that, I hope that happiness would be a motivation for each and everyone to work and aspire for greater heights. Because habang buhay tayo, yun ang pinakamagandang magawa natin. Let's not stop working, let's not stop dreaming, let's not stop aspiring for what we would like to have in every milestone of our lives. But behind that aspiration, I would say, your inspiration would always be your beloved. I would say our inspiration would always be our family. Aside from our children, our inspiration will of course be our parents. Ang pagpaparangal sa mga nagsipagwagi sa taunang Gawad Saka ayon pa sa opisyal ay bunga lamang ng kanilang nag-aalab na dedikasyon na maging katangi-tangi sa larangan ng agrikultura. Today is a very memorable day, not just to our outstanding farmers, fisher folks and other agricultural industry stakeholders, but as well as to the Department of Agriculture Regional Affairs. Gawad Saka serve as a testament that there are fruits to our hard work and dedication. So, indeed, without hard work, without dedication, it will be very difficult for us to reach our dreams. Whatever level of life that we are, importante yung dreams. Hinamon din ni Director Datucan ang mga empleyado ng DE12 na pangalagaan nito ang maganda at matibay nilang ugnayan sa mga magsasaka at mangingisda tungo sa tuloy-tuloy at lumalagong ekonomiya ng bansa. Hopefully, this doing our job well, being a good public servant will always be in the mind and in the spirit as well as in the physical action of each and every government employee. With that, when government employees work with smiles, work with enthusiasm, work with compassion, definitely our partners, particularly the farmers and fisher folks, would want it always to be partnering with us and working together in progress. That's the best thing that the government and the people will be doing, working together for the progress of our country. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Salvo. Sa kaugnay na balita, bilang regional winners ngayong taon, nagbigay ng kani-kanilang mensahe ang mga ito sa harap ng mga nagsipagdalo sa Gawad Saka Regional Awarding Ceremonies. Paano at bakit kaya nila tinanggap ang hamong ito ating tukuyin sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Matapos ang ingranding awarding ceremonies, nagsibigay ng kani-kanilang pasasalamat at testimonya ang iilan sa mga 2016 Regional Gawad Saka Awardee. Si Dr. Sairila Abdullah na siyang Outstanding Agricultural Researcher at ang Branch Manager ng Philippine Rice Research Institute 12 sa Midsayap ay binigyang diin na ang kanyang inspirasyon ay ang makitang gumaganda ang buhay at tumataas ang ani ng mga magsasaka. All hard work pays off, especially when you reach your targets, and especially when you see farmers na gumanda yung buhay nila. When you hear mga magsasaka na increase yung yield nila. So yun yung pays off para sa iyo na hindi you help them. Inihayag din ni Dr. Abdullah na isipin ng bawat isa na matatamo lamang ang tuluyang pag-unlad sa agrikultura
kung nagtutulungan ang lahat ng stakeholders at hindi lamang umaasa sa pamahalaan. I would like to note that agriculture is not only a social obligation, but as a community obligation. The President alone cannot solve this. The Secretary alone cannot solve this. But all of us can do. We can do something out of it. If other countries can do it, if Vietnam can do it, if Thailand can do it, na dito sila nag-aaral sa UTLD, why we can't do it? Let's have a sense of social accountability. It's not only a personal accountability. Ibinahagi rin ito ang ilan sa mga nakikita niyang dahilan kung bakit siya nagtagumpay at nagpaabot din ng kanyang pasasalamat. We cannot climb up to the second floor without a ladder. That ladder of success, I believe, are education, tenacity to your career, and resilience to cope with failures. Again, I am honored and grateful for this award. Si John Rolin Mundihar naman, ang outstanding young farmer, ay naniniwala na sa pagsisikap na lalasap ang magandang buhay. Unang-una, ako isang batang mapagmahal, lalo-lalo na po sa ating pamilya, ay talagang binigyan ng Panginoon ng magandang buhay dahil po sa pagsisikap. Sabi po ni Ma'am Dadukan kanina, ang magandang buhay ay doon po sa pagsisikap. Ako yung nagsikap na pag-aral kasi swerte po akong bata. Kasi sa aking pag-aral ko lang, pinaaral po ako ng aking tiyayin naman po ng 2 taon dito po sa Surala National Agricultural School for Tourism and Hotel and Restaurant. At swerte din po at naging marketing assistant ng durian farm sa Pulumulok sa Cotabato sa loob po ng 7 taon. Ang pagsisikap ni Mundihar ay nagbunga ng pagpapaaral nito sa kanyang mga kapatid na ngayon ay malapit nang magsipagtapos sa kolehiyo at pagpapatayo ng bahay sa kanyang pamilya at para sa kanyang sarili. Pinangako din nito na patuloy siyang mag-aambag sa pag-iengganyo sa mga kabataan at iba pa na mahalin ang agrikultura, lalo pa at miyembro siya ng 4-H Club. Yung mga magsasaka na sa ngayon is endangered na po. Kaya ako po, at kasama po yung 4-Hers at mga kabataan, ipagpatuloy ko po yung sinasabi nila na ang magsasaka is hindi po yun sana. Hindi po yun sana. Dapat patuloy po natin yung magsasaka ay papagbigay ng magandang pagkain at magandang buhay po sa mamayan ng mga Pilipino. Lalo na po yun sa ngayon, kasi mga kabataan sa ngayon, hindi na po sila formal na magbalik sa umang. Kaya po mismo, bilang isa ka bata, itagaan ko bilang inspirasyon man sa mga 4-Hers Club na ang hindi galing siya dili o kung sa yutak man na siya, butik man yan, hindi, kailangan natin na i-adapt at ipagturo po sa ating mga kabataan sa ngayon patawag ng farming. Habang si Outstanding Agricultural Entrepreneur at Chairperson ng Outstanding Municipal Agriculture and Fishery Council sa Midsayap na si Ginang Lucrecia Neri ay humugot naman ng inspirasyon sa kanyang pagkapanalo sa mga magulang nito na mga magsasaka. At nakikita ko po ang buhay ng mga farmers. Kasi ako po ay isang anak ng farmer po. At sabi ko magtutukan kanina, naging inspirasyon natin ang ating mga magulang. Ako po, inspirasyon talaga ang kapay ko sa anak ko. Kasi ako po, 3 kami magkakapin. Kami po ay binuhay, pinaaral, dahil po galing po sa farming. Yun ang inaaral ako ng tatay ko sa Ateneo Binawan University ng Abogasiya. Pero my heart and passion, my passion is in farming. Idinagdag pa ni Neri na ang lahat ng kanyang ginagawa ay inaalay niya sa Panginoon, kung kaya ay parati siyang nagtatagumpay. Really submitting to God, no? With whatever I am doing, sinasabit ako yun sa Panginoon. At hindi ko nga akalain, dahil ay, ito ngayon, nakatanggap ako ng award, I was chosen as one of the awardees ngayon dito sa ating Tagalansakan ko. So it is my, talagang nakapagparamat ko ako. Because at last po, ay na-recognize din ng ako, na-recognize din ng Panginoon ang sakripisyo na aking inaalay dyan sa aking trabaho bilang affiliated din sa ating local government at siyempre po sa ating community po.
Si Neri ay aktibo sa pagiging agri-entrepreneur sa pagproproduce ng mga organikong produkto at hindi rin matatawaran ang kontribusyon sa lokal na pamahalaan ng Midsayap dahil sa pagiging MAPSI chairman nito. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Ako si Carl Dices Aguilion. Balitang Gawad Saka pa rin, naging bahagi rin ng Gawad Saka 2016 regional awarding ceremonies ang mga naging national winner sa patimpalak mula 2012 hanggang 2015 kung saan kanilang isinalaysay ang kanilang naging tagumpay sa Gawad Saka. Muli nating kilalanin ang mga national winners sa Agribalita. Nelly Escote, Ilanan. Bukod sa mga regional awardee ngayong taon, naging bahagi rin ang mga ipinagmamalaking Gawad Saka National Awardees ng Region 12 simula 2012 hanggang 2015 sa ginanap na regional awarding ceremonies. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang papel bilang ehemplo sa kanilang mga kapwa magsasaka at higit sa lahat ang pagbibigay nila ng malaking karangalan sa Region 12. Sa testimonial message ni 2013 National Gawad Saka Outstanding Agricultural Scientist Dr. Cayetano Pomares ng University of Southern Mindanao, Cabacan, Cotabato, ipinaabot nito ang kanyang pasasalamat sa DA12 sa pagtulong sa kanya upang manalo sa nabanggit na patimpalak. But then to be a national scientist, I think, is something. And I owe it all to the Department of Agriculture. Ibinahagi ni Dr. Pomares ang kanyang mga pinagdaanan at mga kontribusyon sa sektor ng agrikultura kung kaya nakamit nito ang titulo at namukod-tangi bilang Agricultural Scientist ng Pilipinas. We were 27 on the first round and they're going to eliminate the rest, and what would be left behind is 7. Out of the 7, they're going to choose the magic 3. So they were asking us again, after the documentation, ang napakahirap is in the nomination phase. Dahil you have to prepare all your documents. Documentation, which starts with nomination. From the nomination, then there is video, documentation, visits, and then interviews, filling up of forms, and then sending. First thing is to beat the deadline. If they say it is at the end of the month, before the end of the month, you have to submit. Thanks to the support of our people behind the search and the regional committee for providing everything. Ang mahirap doon hindi mo alam kung ano yung criteria for them to look into. So, the Magic 7 was identified. We were given national awards. That was then in 2013 when DA was still the one behind the search for agricultural scientists and agricultural researchers. So, napaka-tedious because the committee that you are facing are all researchers, national and international researchers. Samantala, pinasalamatan naman ni 2015 National Gawad Saka Outstanding Sugarcane Farmer Girly Adog ng Matalam, North Cotabato ang DA12, lalong-lalo na kay Director Amalia Hayag Datukan dahil sa pagkilala sa kanya bilang isa sa mga natatanging magsasaka ng rehiyon. We hope that through Gawad Saka's recognition for me as outstanding sugarcane farmer, this will also serve as inspiration to others who also toil in their farming ventures. This faith could not be attained had it not been for our prayers and with our willingness to share and praises to our neighbors, who in one way, one another help us in the farm activities. Let's not forget to be always consultative to mentors of technology, and let us be receptive and open advices and share to others. Our success as a farmer, me and my partner did not forget the saying, our footprints in the farm is the best fertilizer. Again,
We are very thankful to everyone who contributed to our success. Panghuling nagbigay ng mensahe si Leonardo Primne Jr., ang 2013 National Gawad Saka Outstanding Fish Farmer, na kung saan kanya ring ipinaabot ang kanyang pasasalamat sa DA dahil sa paghubog sa kanya ng ahensya bilang isang local farmer technician. Kanya ring ibinahagi ang mga pagbabago sa kanyang buhay matapos itong manalo sa Gawad Saka National Search. Kung noon mahirap ibenta ang ating tilapia, matapos kung ako manalo, sunod-sunod na ang mga buyers ko, hindi pa man na-breed ang aking tilapia, may mga buyers na. Dahil nakilala nila ako bilang isang Gawad Saka winner, alam nila na may kalidad ang aking tilapia fingerlings. At upgraded pa, galing pa. Kung dati ay tilapia lamang ang pinagkakabalahan ko, sa ngayon, naging kilala rin ako sa pag-breed ng hito at karpa. Dahil ang karpa sa ngayon ay kaunti lamang ang nakakaabot galing Ligwasan Mars papuntang Lake Buluan at Bulayan, na kung saan ang Ligwasan Mars ang natural na breeding ground ng mga ito. Ito ay dagdag pa po sa akin na isa ko sa unang nakabreed ng karpa dito sa Amerika. At dahil sa laki ng demand nito, sa ngayon, walang din ang kitang-kita. Kung noon ay nakatutok lamang ako sa aking tungkulin bilang isang Boxy Chairman o Barangay Agricultural Fishery Council sa aming barangay sa pagbigay ng mga informasyon mula sa DA. Sa ngayon, mas lumawak ang aking isipan sa tiwala na ibinigay ng DA12. Isa ako sa mga nagbibigay teknolohiya sa kapwa ko magsasaka bilang LFD, Local Farmer Technician, kung saan apat kaming LFD na nagtutulungan sa bayan. Labis naman ang pasasalamat ni Director Datukan sa mga naging Gawad Saka National Winners dahil pinaunlakan ng mga ito ang imbitasyon ng DA12 na sila ay maging bahagi sa 2016 Gawad Saka Awarding Ceremonies. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen, ako si Nelly Escote Ilanan. At sumayin niyo ang unang bahagi ng ating mga balita. Sa aming pagbabalik, Balindog Research and Experiment Station nagdiwang ng kanilang ika-77th anniversary. At aalamin natin ang priority agenda ni Secretary Manny Piñol sa kanyang unang 100 araw. Antabayanan niyo mga ka-agri ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang yugto ng ating Agri Balitaan, dito lang sa Agri Tayo Soxergen. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Discover the champion's secret nutrition. White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game-long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag-White Corn, champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Sa
pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, ipinagdiwang ng Department of Agriculture 12 ang ika-77 anibersaryo ng Balindog Research and Experiment Station sa Balindog, Kidapawan City noong June 23. Ano-ano kaya ang mga naging highlights ng kanilang selebrasyon? Tutukan sa agri-balita ni Christian Matulyan. Ipinagdiwang ng Department of Agriculture 12 Balindog Research and Experiment Station ang ika-77 anibersaryo nito noong ika-23 ng Hunyo sa Balindog, Kidapawan City. Ang nabanggit na pagdiriwang ay dinaluhan ng ilang mga magsasaka at mga kaibigan ng DA12. Kasabay rin ng pagdiriwang ang pagsagawa ng isang Farmers Field Day kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka at mga bisita na makapaglibot sa area ng istasyon at personal na makita ang iba't ibang facilities doon. Makikita sa loob ng istasyon ang mga nursery at malalawak na taniman ng ilang sari-saring value crops, banana tissue culture laboratory, mushroom production laboratory at marami pang iba. Imbitado rin sa nabanggit na okasyon ang ilan sa mga naging center chief ng Balindog Research and Experiment Station. Sa mensahe ni na Regional Technical Director for Research and Regulations Carlene Collado at Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron, kanilang binigyang diin ang transformation at development ng istasyon sa nakalipas na 5 taon sa ilalim ng pamumuno ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Sa pamumuno ni Dr. Jocelyn Torres bilang Center Chief ng Balindog Research and Experiment Station ay patuloy ito sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagdiskubre sa mga makabagong teknolohiya na maaaring magamit ng mga magsasaka. Nag-uulat para sa Agritayo Soxurgen, ako si Christian Matuliano. Samantala, tinipon ng Department of Agriculture 12 sa Coronadal City ang mga civil society organizations mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng South Cotabato upang bigyang kaalaman sa accreditation ng kanilang mga samahan bago makapag-avail ng proyekto mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Maki-agri-balita kay Edgar Alan Pasaon. Tinipon ng Department of Agriculture 12 sa Coronadal City ang mga civil society organizations mula sa iba't ibang munisipyo sa South Cotabato upang bigyang kaalaman sa accreditation ang kanilang mga samahan bago makapag-avail ng proyekto mula sa ahensya ng pamahalaan. Naging sentro ng oryentasyon sa mga CSO ang pagpapaunawa ng Joint Resolution Number 2015-001 ng Department of Social Welfare and Development, Department of Budget and Management at Commission on Audit na nagbibigay mandato sa DSWD upang maging tanggapan na mga ngasiwa sa accreditation ng CSO. Sa naging mensahe ni DA12 Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron, binigyang diin nito na ang accreditation process sa isang paraan upang maiwasan na magkaroon ng mga ghost CSOs. Hinikayat din ng opisyal ang mga grupo ng mga magsasaka na palagiang makipag-ugnayan sa DA. Pinangunahan ng DA12 ang oryentasyon kung saan inilahad nila ang mga kinakailangang dokumento sa accreditation at ang pagpapaunawa sa implementing at beneficiary CSO bilang 2 kategorya sa pagpapa-accredit. Samantala, si Ray Ilana naman ng DA12 ay nagbigay din ng inputs tungkol sa mga proseso kung paano makapag-avail ng proyekto ng ahensya. Maliban sa mga CSO, buong suporta ring dumalo ang mga municipal agriculturists at mga agricultural technicians mula sa mga lokal na pamahalaan ng South Cotabato. Binigyan din ng pagkakataon ng mga CSO na magtanong hinggil sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa accreditation. Nitong mga nakaraang linggo ay nagsagawa na rin ng magkakahiwalay na orientation forum sa iba't ibang lalawigan sa Rehiyon 12. Nag-uulat para sa Agritayo Soxurgen. Ako si Edgar Alan Pasaol. Masaya makabuluhan ang naging impresyon ng mga magsasakang nakilahok sa Adapt a Project Study Tour na pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Agriculture and Fisheries Information Section Region 12 noong June 21 to 23, 2016. Ang mga partisipante mula sa mga bayan ng Carmen, Antipas, Pigawayan at Lisayap ng North Cotabato na nagtapos ng School on the Air or SOA on Climate Change, High Value Crops at Rice Production. Layunin nito na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka lalo na sa mga teknolohiya mula sa mga outstanding farmer na maaaring kanilang i-adapt sa kanilang mga lugar.
Unang binisita ng mga partisipante ang sakahan ni Jose Lorenzo, National Outstanding Corn Farmer at Regional Outstanding High Value Crops Farmer ng Tupi, South Cotabato. Kanyang ibinahagi ang kanyang tagumpay sa larangan ng pagsasaka, lalo na sa kanyang gulayan. Kanyang ipinakita ang iba't ibang klase ng gulay na kanyang isinusupply sa mga mall tulad ng talong, cauliflower, sili at marami pang iba. Ayon sa kanya, sipag at tiyaga lamang ang kailangan upang magtagumpay sa anumang larangan sa pagsasaka. Sa ikalawang araw ay dinako naman ng mga partisipante ang Agricultural Center for Education Service or ACES Polytechnic College sa Panabo City kung saan naglibot sa organic farms ang mga magsasaka. Kanilang nasaksihan ang paghahayupan lalo na sa pag-aalaga ng baboy na walang amoy at iba pang mga hayop. Nagkaroon din silang bisitahin ang vermicast production, organic rice production at sakahan ng isang outstanding farmer at local farmer technician sa Banay-Banay, Davao Oriental kasama si Municipal Agriculturist Esther Sulamo. Ang Banay-Banay, isa sa mga agriculture rice achievers dahil sa mataas na produksyon sa palay. Gayon din, nakipagsalimuha rin sila sa isang rice seed producers ng Davao Oriental. Samantala, narito naman ang pahayag ng isang partisipante na si retired policeman ng Pigawayan, Rodolfo Cabanyog. Ako si Rodolfo Cabanyog, taga Pigawayan, Cotabato. Isa sa napili na representative para sa Lakbay-Aral. Ang masulti dito, daghan gud ko nahiwalan basta para mong kauban sa farming sa mga gulay kung ano ang procedure sa pagkanon una-una sa land preparation paano maka-income akong nabala dito ako giniikuan sa mga kasi ako nga farmer sa Pigawayan. Ako ginada ako gwapo about sa mga animals, sa baboy. Ang ilang kulong sa baboy, gwapo, walay baho, wala ka baho nga makakimutan. Tapos, ang ilang poultry, unique yapon sa uban ng poultry nga, dagkong kwan. Ay mga native man ng manok ng gamit. Ang ilang pato, mga yapon, ang ilang secure, pati na ang ilang mga pabo. Organic fish ang ilang napakaon. Kung ta kini makakuha sa ato gyapon makatabang jud ang organic ay walay mahatag nga sakit. Ang naturang expository tour ay bahagi lamang ng insentibo para sa magsasakang sumusuporta sa programa ng Department of Agriculture. Kasama ang mga agricultural technicians, local farmer technicians ng Banga at Maitom, RAPI staff na sinaweng Ambuludto, Baser Tican, Freddy Di Maisip at Joseph Lizardo. Ito po si Chat Nunez, nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sergeant. At para sa ating balitang pambansa, isa sa tututukan ni newly installed Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ay ang pagtatamo ng pambansang kasapatan sa bigas upang mawala na sa listahan ng Pilipinas sa isa sa biggest net importers ng bigas. Kasama rin sa plano ni Piñol ay ang pagsasagawa ng orientation ng lahat ng empleyado ng Agriculture Department upang ipaunawa ang mga prioridad ng Duterte administration at ang roadmap na available and affordable food for Filipinos. Isang cash for work program din para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino ang ilalatag kung saan sila ang gagawa ng rehabilitasyon ng mga irrigation facilities, paglilinis sa tabing dagat at pagtatanim ng mangrove trees. Sisimulan din ang mapping sa buong bansa upang tukuyin kung anong crop o agricultural activity ang nababagay sa heograpiya, klima at kondisyon ng lupa. Ito ay tatawaging color-coded agriculture guide map ayon sa instruksyon ni Pangulong Duterte. Magkakaroon din ng National Food Consumption Quantification Survey upang tukuyin ang kailangang pagkain at kung gaano kalaki nang malaman ang food requirement ng bansa. Maliban sa pamamahagi ng seeds, fertilizers at farm input,
outputs para sa 2 planting season, magsasagawa rin ng inspeksyon sa mga irigasyon, dam at tube well upang tiyak na may sapat na assistance ang mga magsasaka sa susunod na rice planting season. Para naman sa pangisdaan, mamamahagi rin ng fishing boats at nets at ilulunsad ang Bantay Dagat Project na magbibigay hanap buhay sa mga badyaw na silang lilinis sa mga coastal communities at gawin itong produktibo. Ayon sa kalihim, mag-oorganisa rin ng project management team sa mga lokal na pamalaan ng 10 pinakamahihirap na mga lalawigan upang tiyakin ang food production program ay magre-resulta sa pagbawas ng kahirapan. Ilulunsad din ni Secretary Piñol ang pagkain para sa masa project kasama ang mga ahensyang nangangasiwa sa kalusugan, social welfare and development at ang mga lokal na pamalaan na magtatayo ng arroz caldo feeding stations para sa mga nakatira sa lansangan. Kasama rin dito ang community-based milk feeding program sa mga areas na engaged sa dairy production. Pero ayon kay Piñol, magagawa niya lamang ang mga ito kapag magtutulungan ang lahat ng nasa sektor ng agrikultura. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Walang patid na pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Palay, bigas, kanin, Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iuwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Tiyan bes manada kanon elton sayang kay takema itake dalang tustus. Pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kagis busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa naton in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ako po si Regina Sumagyo Roferos, isang fish farmer po ng Liwanay, Banga, South Cotabato. Year 2011 po. Dati po kasi ito ay isang palayan. Nung nagkaroon po ng ecological imbalance dahil po nawawala na yung mga kubra, ay dumadami naman po yung mga daga. Yung palay ko po, yung isang hektarya ko po noon ay 80 sacks per hectare or 90, ay umaabot na lang po sa 40.
sacks yung produkto ko. Kaya naisipan po namin na sa umpisa po pala ay kuan lang sana ito. Yung pang-grow out lang po ito na para pang pamilya na pag tuwing Saturday or Sunday andito kami lahat. Pero nang bandang huli po ay pumunta po dito yung second cousin ko na si Emil Dulugmanding. At in-encourage po niya akong mag-hatchery dito dahil sabi niya, hindi mo naman ito maproduktuhan ng malaki sa palay, i-hatchery mo ito dahil maganda ito para pang hatchery. Kaya po nung last quarter nag-umpisa po ako last quarter ng 2011, noong 2012 po, nagdahan-dahan na po ako nagpalaki ng aking mga pond. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng mga breeders. Nag-umpisa po ako 2012 sa 600. Pagka 2013 po ay nakaabot na po ng 3,000 yung breeders ko. At nag-increase po hanggang 2015 ng 3,005 po. Lahat po ito kasali na 1.2 po ito, tapos manirerentahan po akong mga 0.25 po. Hectares. Ang main source po namin ay yung sa NIA po. Pero pag tuwing tag-init po, meron po akong kinonstruct na 2 deep well po. Ginagamitan ko po yun ng motor pump, water pump. Tulad po ngayon na El Nino, yun po ang ginagamit ko para ma-sustain ang ilang ponds ko na mapatubian lang po ito. Sa primero po talagang napakahirap kasi hands-on ako 2011 po ako ang gumagawa lang lahat, maliban lang po yung sa pag-repair ng mga dikes. Pero yung scoping, yung pagsisexing, yung pag-ano po ng tilapia, ako talaga po yung gumagawa niyan. Napakahirap talaga. Pero nung 2012, medyo lumaki-laki na po yung broodstock, yung mga breeders ko. Nag-increase na po sila. Kaya sabi ko, hindi ko na talaga makaya. Sabi ko, kukuha na talaga ako ng caretaker. Kaya nung 2013 po, meron na po akong 2 caretaker po na nag-aasikaso po hanggang sa ngayon po ay 3,500 na breeders ko po. Kung ibabase na lang natin ngayong 2015, ay maabot na po sa 5,500 per cycle, per year po yung produkto ko po. Ang income po, sa 2000, kasi nag-start po 2011, 2012, last quarter of 2011. 2013 po, ang ROI ko po ay okay naman po. Naka 62.8 yata ang ROI ko. Nang 2014 po, nag-increase. Gradually increase po hanggang 2015, hanggang umabot po sa 80 plus yung ROI ko po. Sa market outlet ko naman po, wala po akong problema sa market ko kasi may mga buyer talaga ako na taga Lake Cebu, taga Buluan at saka taga Lutayan. Kaya hindi pa po nahaharvest yung mga fingerlings ko, ay nagpapabook na po yun sila. Maliban po sa BFAR, sa PFO, na sa mga trainings na nakuha ko po, meron po akong sarili kong mga teknolohiya na para po magamit na rin po na maging successful itong aking hatchery po. Tulad po ng tulad po ng testing pan ko diyan, na lahat ng, lalo na po pag galing sa irrigation po yon, kailangan dadaan muna dyan. May isda po yan na laman. Pag mamatay yung isda, hindi mo dapat papasokin yung tubig sa mga fish pond. Yan po. Meron na rin po akong nagpo-produce din po ako ng vermicompost. Yun po ang ginagamit ko sa fish pond ko na pang organic fertilizer po yun. Kasi po walang epekto po yun kahit na masobrahan po, dahil po ito ay water soluble po ito. Kahit na masobrahan po ay walang epekto po na magkakaroon ng pollution po sa fish pond. Nagkukondisyon pa nga po ito ng mga lupa at saka yung fish pond ko. Meron din po akong yung duckweed ponds, yung light attractants ko po doon, light attractant and collection ko po. Doon po, yung pag pinasiga ko po yun sa gabi, ng time na marami na pong fry diyan, umiipon na po yung fry doon sa light attractant ko. Kaya kahit gabi po, ay pwede na akong mag-scoop doon
sa area na sakop ng Maiilawan po. Ay sa anak ko naman po, graduate naman po sila lahat eh. Tapos na po sila lahat. Pero yun meron pa po sa apo, yun, pinapaaral ko. At saka yung basta ang dito po sa loob ng aking hatchery po, marami na rin po, hindi lang po sa pamilya ko ang natutulungan eh. Kasi marami po akong mga taong nakapalibot sa akin dito na siyang nakikinabang na rin po sa pag-labor po. Mga on-call po sila, anytime tawagin ko po sila dyan, andyan sila. At saka sinusweldohan ko na rin after that po. Ay yung prinsipyo ko po sa buhay ko ay maging masigasig at saka turuan mo ang sarili mo na mahalin kung ano ang iyong pinagtuunan ng iyong project. Tulad po nito, kailangan po para maging successful po ito, ibigay ko po ang lahat ng aking makaya na mapaunlad ito. Basta yun po, mahalin mo kahit na basta anong proyekto, kahit na anong trabaho, mahalin mo at ikaw ay magiging successful po. Alam niyo ba na ang nilutong patatas na may kasamang balat ay isang magandang source ng dietary fiber? Ito ay nagtataglay ng 4 na gramo.
Mga ka-agri, formal na ngang umupo bilang Agriculture Secretary si Emmanuel Manny Piñol. Sa ating special feature ngayong araw, kikilalanin natin ang bagong kalihim simula pa man nang ito ay nasa elementarya pa hanggang sa ito ay nanungkulan bilang gobernador ng North Cotabato. Si Secretary Manny, pangalawang anak ng mag-asawang Bernardo Piñol at Eugenia Piñol, no? Both teachers sa public. And 11 kaming magkakapatid, pangalawa siya. Nag-aral sa Nueva Vida Elementary School, nag-graduate ng valedictorian sa grade 6. Ng high school sa Nueva Vida Elementary School, valedictorian pa rin. Although sa younger years niya, matalino talaga si Secretary Manny. Mahilig magbasa. Sa kanilang murang edad, isinalaysay ni Ginoong Bong Piñol na siyang magiging executive assistant at nakababatang kapatid nito ay nahasa na sa pagsasaka sa Secretary Manny dahil na rin sa hirap ng buhay nila noon. At sa murang gulang niya is medyo napatigil-tigil ng pag-aaral kasi nga mahirap lang kami. 11 kami magkakapatid na puro lalaki. Si Secretary Manny naman is anak ng although anak na kami ng teacher, magsasaka rin yung parents namin. Sabado, Linggo, umaga pa lang ginigising na kami ng parents namin. Nakalinya, nakahilera, nagdadala ng bolo, nagdadala ng itak, papunta ng farm, no? Sabado. Hindi namin naramdaman, hindi namin na-experience yung ibang na-experience ng mga bata na pag Sabado is naglalaro ng basketball, pupunta sa kung saan-saan. Kami napupunta sa bukid. Kahit sa pag-aararo ay hasang-hasa na rin ang ating bagong kalihim at iba pang gawaing pambukid. Kaya nga si Secretary Manny, marunong mag-aararo yan, gamit ang kalabaw. Marunong harvest ng palay, ng ani. Marunong magtanim ng tubo. Marunong mag-iik ng palay gamit ang paa. Meaning, lumakit talaga sa bukid. Dahil sa kahirapan, patigil-tigil din ng pag-aaral sa kolehiyo sa Secretary Manny. Mababa kasi ito sa nag-iisang pantalong gamit nito sa pagpasok sa eskwela. Ito si Secretary Manny, simpleng tao. Anak ng mahirap na farmer, although teacher, but sa labing isa kami magkakapatid, siyempre, hindi na kami nakaranas ng karangian sa buhay. Nag-aaral sa UM, isang pantalon. Pagkatapos ng 3 araw na suot, laban sa gabi, paplansahin sa umaga, umuusok-usok pa. Sabi niya sa Facebook niya, kahit nga lang pambili ng coke sa crush niya, hindi niya magawa kasi wala siyang pera. Ganon, no? May kininto ko yan sa amin na sabi niya, nag-aaral na siya, pag wala na siyang pagkain, wala na sa makain, pupunta yun sa kaibigan niya sa boarding house. Magkukunwari na manghiram ng mga notebook, mamaya ayaya ng pagkain at nakalibre naman sa pagkain. Ganon kahirap yung buhay. And those challenges sa life ni Secretary Manny is what inspires him para tulungan ang ordinaryong mamamayang magsasaka Pilipino. Ngunit hindi niya inalintana ang mga kakulangang ito, bagkus ay pinaghugutan niya ito ng inspirasyon upang makapaghanap ng trabaho tangan-tangan ang kanyang aking galing sa journalismo o pagsusulat. Na mag-aaral na siya ng kolehiyo, patigil-tigil, siyempre, dahil nga kulang ng marami kami nag-aaral eh. So, kung mag-aaral ng iba, tigil mo na iba. At napunta siya ng seminaryo ng isang semester. Subalit hindi yata yun ang bukasyon niya. Dahil marunong siya magsulat, mahilig siya magsulat, pumasok siya sa journalism at saka sa newspaper. Maagang nagtrabaho sa newspaper, naging boss niya si Secretary Dureza. No. At hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Third year high school lang siya nang mag-umpisa na sa magtrabaho. Nagiging information officer din siya ng NGA pa noon, yung NFA na ngayon. No. Hanggang pumasok sa radyo, sa Cotabato at sa Davao. Dekalibreng mga media entity din ang napasukan ni Secretary Piñol at malalaking mga obligasyon ang iniatang sa kanya. Hanggang sa nakarating sa Metro Manila bilang writer ng Tempo at ng Philippine News Agency. Naging senior desk editor siya ng Tempo. And nang tumakbo si FBR, si President Ramos ng pagka-presidente, sumama sa campaign. And nang tumakbo, nang nanalo si FBR, nagiging writer siya ni FBR.
Sa isang news break profile na inilabas noong 2003, binansagan si Secretary Manny bilang politician by accident matapos itong magsilbing substitute sa kanyang ama sa mayoral elections noong 1995. Pagkatapos ng kanyang isang termino bilang alkalde, ay nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng North Cotabato mula 1998 hanggang 2007. Naging vice governor rin siya mula 2008 hanggang 2010. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay dumating sa kanyang buhay ang pinakamalaking hamon at yan ay ang pinasok niya ang mundo ng politika at serbisyo publiko. 1995, nang tumakbo ang aking ama bilang mayor sa bayan ng Mlang, kasalukuyang board member siya noon. During the middle of campaign, nagkasakit siya. And hindi niya nakayanan na magkampanya pa dahil nagkaroon siya ng karamdaman. At napagpasyahan ng pamilya na si Gubmani ang uuwi. At siya ang hahalili sa aming ama na nagkasakit. No? So, nagkampanya siya from Manila. Siya ang pumalit. Nagkampanya siya ng 14 days. Kalaban namin ang dating mayor dito, si Mayor Tejada. Has been a mayor for 28 years. Si Secretary Manny, 14 days lang nag-campaign. And sa awa ng Diyos, nanalo ng 246 votes. And isang term niya bilang mayor, 1998 nang sinabihan si ni late Governor Diaz na walang lalaban kay Congressman Andulana. Sabi niya, ikaw Manny ang pwede. Sabi niya, ma'am, ordinaryong mayor lang ako. First time mayor lang ako. Sabi mo, subukan mo lang. And yun nga, tumakbo siya at nanalo naman. And the rest is history, no? Mas bumigat pa ang hamon sa ngayon ng dating simpleng bata lamang na nanggaling sa mahirap na pamilya. Dahil siya na ngayon ang itinalagang Agriculture Secretary ni President Rodrigo Roa Duterte. Isa sa mga maituturing na konsiderasyon kung bakit siya ang piniling umupo bilang ama ng agrikultura sa kabila ng magandang record nito bilang public servant ay ang pagiging practicing farmer nito. Nang manalo si Duterte, yun nag-umpisa, no? Binuo yung mga gabinete at si Secretary Manny naman, although tumutulong sa kay Duterte, hindi siya kasali sa campaign team. Volunteer lang siya. Nag-iisang volunteer. Facebook lang yung ginagamit niya. Hanggang sa nang nanalo na talaga si Duterte sa bilangan, umuwi siya sa farm at bumalik sa farm niya, nag-alaga ng mga hayop niya. Sa farm niya naman, may manok siya. Nag-breeding siya ng manok na native at saka yung imported na manok na ginawa niyang, tinawag niya ngayon na manok Pinoy. No? And yun ang kanyang passion. May pick and duck din siya na binigay ni Governor Toto Monglato. Ayun ang nakahilig sa farm. Hanggang isang araw, nang mambasa sa Davao, at napunta sila sa opisina ni, sa bahay may Matina ba yun? Tinawag sila ni Duterte. Sabi niya, pare, halika, tayo ka rito sa harap. I-appoint natin si Gigi Domingo bilang PAGCOR chairman. Hindi, palakpakan sila. Pagkatapos, sabi naman ni Duterte, sabi niya, ang bagong Secretary ng Agriculture, si Manny Piñol. So, medyo nasak si Secretary Manny. Siya, totoo yan? Oo, totoo, ikaw. Hindi, tuwang-tuwa si Secretary Manny. But, sa likod ng katawaan na yun, andun yung malaking responsibilidad. He wake up the following day na malaking responsibilidad. No? And true to his passion and commitment sa trabaho niya, umikot na kami. Niyaya niya kaming mag-ikot sa buong Pilipinas. No? Sa lawak ng karanasan ni Agriculture Secretary Manny Piñol, siguradong positibo ang kalalabasan ng pamumuno nito sa DA at tiyak na mayroong available at affordable food sa Pilipinas. Talaga nga namang abot-tenga ang ngiti ng ating mga magsasaka at mangingisda ngayon dahil farmer by blood ang magdadala at mangunguna sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng pansakahan at pangisdaan sa ating bayang Sinilangan. Mga ka-agri, magkaroon man ng mga bagong mamumuno sa kagawaran ng pagsasaka, tayo ay umaasa na ito ay para sa mas ikagaganda ng buhay ng ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino. Yes, Marie, and mga ka-agri, if you liked our episode today, you can revisit and rewatch it through these social media accounts.
tuwing Sabado, ito po ay mapapanood mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At narito naman po ang mga istoryang tiyak kagigiliwan ninyo sa ating episode next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri ay antabayanan ninyo ang komprehensibo naming paglalahad sa 15-point agenda ni newly installed Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. Huwag niyang palalampasin mga ka-agri. Sa susunod na Sabado, samahan niyo kaming muli dito sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Success Gen!